Wellman TV. Shout out po kay Junel Navarro Total. Salamat. Bobby Aguilar. Kabanata 76. Isang araw, nakaupo si Bobby Aguilar sa isang hotel, nagpupumilit na sumipsip ng chi mula sa kanyang paligid. Ang populasyon ng Shiglan City ay siksik, at ang chi ay mahirap makuha. Matapos ang isang buong araw, halos baliwala ang ani para kay Bobby Aguilar. Mukhang hindi angkop sa akin ang malalaking lungsod, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Sa sinabi nito, napakalinaw ni Bobby Aguilar sa kanyang puso na bagaman ang chi sa malalaking lungsod ay mahirap makuha, ang iba pang mga mapagkukunan ay malayong maihahambing sa ibang mga lungsod. Halimbawa, mga halamang gamot. Sa River City, ang isang 10 taong gulang na damo ay maaaring ituring na isang mahalagang bagay, ngunit sa Shiglan City, ang isa ay maaaring makakita ng 50 o kahit 100 taong gulang na king of medicine na mga halamang gamot. Sa gabi, tinawag ni Ada Polly si Bobby Aguilar sa oras. Siya at si Jaden Lee ay maagang nagbook ng restaurant at hinihintay si Bobby Aguilar sa loob. Makalipas ang kalahating oras, magkasamang dumating sina Bobby Aguilar at Edward Green sa restaurant. Partikular na pinili ni Jaden Lee ang isang pribadong silid sa isang high-end na restaurant. Ang average na gastos bawat tao sa restaurant na ito ay kasing taas ng 20,000. Para kay Jaden Lee, tiyak na malaking gastos ito. Pagpasok ni Bobby Aguilar, mabilis na tumayo si Jaden Lee para salubungin siya. Ginoo Aguilar, dumating ka na, sabi ni Jaden Lee na may malaking paggalang. Para sa pinakamagandang karanasan sa pagbabasa ng nobela. Dahil dito, medyo napahiya si Bobby. Ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangang maging magalang. Ngumisi si Jaden Lee, paumanhin, matagal na ako sa lipunan, at nakasanayan ko ng yumuko at kumayod sa harap ng mga taong mas mataas ang katayuan kaysa sa akin. Si Bobby Aguilar ay hindi nagkomento tungkol dito, dahil ito ay totoong katotohanan. Pagkatapos, tinawag ni Jaden Lee ang waiter at sinimulang ihain ang mga pinggan. Ang pagkain ay sobrang maluho, kasama ang Boston lobster at French foie gras, halos lahat ay hindi pa nakakain ni Bobby. Bobby, ano ba talaga ang ginagawa mo ngayon? You're so amazing that even Leonard Schultz give you face, tanong ni Ada habang kumakain. Nag-isip sandali si Bobby at sinabing, wala akong partikular na pagkakakilanlan, isang ordinaryong tao lang. Cut it out, you're so low-key pa rin, iginala ni Ada ang kanyang mga mata. Ngumiti lang si Bobby, hindi na nagpapaliwanag pa. Nang nasa kalagitnaan na sila ng pagkain, pinona ni Bobby si Edward na bayaran ang bill. Sa pagtatapos ng pagkain, medyo lasing na si Jaden Lee. Tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabing, Mr. Aguilar, pagkatapos kumain, may inayos ako. Mabilis na umiling si Bobby, hindi na kailangan, matulog na ulit tayo pagkatapos kumain. Hindi pwede. Matigas na sabi ni Jaden Lee. Alam ko na ang mga tulad mo ay malamang napagod na sa mga bar at nightclub, kaya dadalhin kita para makita ang mga espesyal na tampok ng ating Shiglan City. Sabi ni Jaden Lee na may halong pagmamalaki. Espesyal na katangian. Tumaas ang kilay ni Bobby na tila interesado. Bumulong si Jaden Lee, ang pinakasikat sa Shiglan City ay ang underground boxing ring. Ang mga laban doon ay pawang mga black fist fight, at mayroong hindi mabilang na mga eksperto. Matapos sabihin iyon, buong pagmamalaking tinapik ni Jaden Lee ang kanyang dibdib, Mr. Aguilar, to be honest, although parang payat ako, expert din ako. Kahit 3 o 5 tao ay hindi makakalapit sa akin. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Edward Green na katabi ni Bobby ang mapangiti. Pinasigla lamang nito ang determinasyon ni Jaden Lee na pumunta sa underground boxing ring. Umirap siya at sinabing, hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Ipapakita ko sa iyo mamaya. Fine, fine, makikinig kami sa iyo, at ubiling pagsang-ayon ni Bobby. Gayunpaman, talagang interesado si Bobby sa underground boxing ring. Mula nang marinig niyang binanggit ni Edward ang inner strength experts noong huling pagkakataon, gusto ni Bobby na makita kung gaano talaga kahusay ang mga inner strength expert na ito.
Pagkatapos kumain, sabay-sabay na umalis ang grupo sa restaurant. Hinatid sila ni Ada papunta sa underground boxing ring. Mabilis na dumating ang sasakyan sa entrance ng isang hotel. Tumango si Bobby. Napasulyap siya sa parking lot at nakita niyang medyo marami na siyang mag-agarang sasakyan at nakaparada sa malapit. Nagdagdag din ito ng ilang punto ng interes sa underground boxing ring para sa Bobby. Pagkatapos, pinangunahan ni Jaden Lee si Bobby at ang iba pa patungo sa underground boxing ring. Sa pasukan, may dalawang lalaking matipuno ang pananamit na nakabantay sa pinto. Tiningnang mabuti ni Bobby at alam niyang may kakayahan ang mga lalaking ito. Mukhang hindi simple ang underground boxing ring na ito, naisip ni Bobby sa sarili. Pagkatapos makipag-ayos ni Jaden Lee sa dalawang matipunong lalaki, kumaway siya, Mr. Aguilar, pwede na tayong pumasok. Lumakad ang grupo sa underground floor na may malalaking hakbang. Pagpasok pa lang nila ay narinig na ni Bobby ang mga ingay na nagmumula sa loob. May mga hiyawan at sumpa, at ang layout ng underground boxing ring ay hindi gaanong naiiba sa isang bar. Ang mga nakakalat na mesa at kubol ay nakaayos sa paligid ng silid, kung saan maaaring uminom at kumain ng mga tao. Ang pinagkaiba lang ay ang dance floor sa harapan ay napalitan ng fighting ring. Ginoo Aguilar, sumama ka sa akin. Kinawayan ni Jaden Lee ang kanyang kamay, at umupo sa grupo sa isang booth. Pagkaupo pa lang nila ay may dumating na waiter na may dalang drinks menu. Casual itong sinulyapan ni Bobby at napag-alaman na ang mga inumin dito ay katawa-tawa na mahal, na may isang bote ng beer na hindi bababa sa halos $100. Sa sandaling ito, dalawang matipunong lalaki sa entablado ang nag-iisa ng kanilang mga kamao, at ang bawat suntok nila ay tila naglalayon sa mga vital point ng kanilang kalaban. Sa tuwing may naho, may nasasabik na parang mula sa mga tao sa paligid, na halos hindi na nakikilala sa isang arena. Ginoo Aguilar, maaari kang maglagay ng taya dito, kung aling manlalaban ang mananalo. Gusto mo bang maglaro? Ngumisi si Jaden Lee. Binitawan ni Bobby ang kanyang mga kamay, na walang interes sa pagsusugal kahit ano. Anong nakakatuwa sa mga lugar na ito? Masyadong malupit, nakakunot ang noo ni Ada na hindi nakatiis at iniwas ang mukha. Nako, hindi mo naiintindihan. Ito ay tinatawag na pinaka-primitive na labanan. Ang pinaka-primitive na karahasan. Tuwang-tuwang sabi ni Jaden Lee. Tinitigan niya ang laban sa entablado, ang kanyang mga kamay ay hindi sinasadyang umindayog. Sa kasamaang palad, si Jaden Lee ay tila isang baguhan. Oy, hindi ba ito si Jaden Lee? Maya-maya pa ay biglang lumapit ang isang babaeng naka-ultra miniskirt at malaki ang wavy hair. Diretso siyang naglakad palapit kay Jaden Lee na may mapanuksong ekspresyon sa mukha. Jaden Lee, sa tingin mo ba sulit kang pumunta sa lugar na ganito? Nang makita ang babaeng ito, biglang naging pangit ang mukha ni Jaden Lee. Malamig niyang sinabi, wala itong kinalaman sa iyo. Napabuntong hininga ang babaeng naka-miniskirted at tumingin kay Ada sa tabi niya, ngumisi, this is your new girlfriend. Ano, nagkaroon ng pagbabago ng puso at nagkaroon ng panlasa para sa mabubuting babae. Mabait na babae. Malinaw na nagpapanggap siya. Sa likod niya, baka pinaglalaruan siya ng iba. Ang isa pang babaeng nakasuot ng masikip na palda sa tabi ng miniskirt. Tawa ng babae. Kabanata 77. Nang marinig ang 2 taong ito na nagsasalita, biglang napuno ng galit si Jaden Lee. Mabilis siyang tumayo, galit na sinaway, Ashley Pratt, nakipaghiwalay na ako sa iyo, stop debasing yourself for no reason. Magwala ka. Agad na nagbago ang mukha ng babaeng kilala bilang Ashley Pratt, nagngangalit ang mga ngipin habang nagsasalita, Jaden, dare you speak to me like that? Maghintay ka. Nang matapos, tumalikod si Ashley Pratt at humakbang paalis. Masungit ang mukha ni Jaden, at mabilis siyang natahimik. Biglang nagtanong si Bobby Aguilar, sino iyon? Sagot ni Jaden na may mapait na ngiti, ang ex-girlfriend ko. I found out she were cheating on me with some guy, kaya naghiwalay kami. Hindi ko ini-expect na makakasama ko siya ngayon. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na makaramdam ng resonance.
Ang suliraning ito, hindi ba't kapareho ng sa kanya? Tinapik siya ni Bobby Aguilar sa balikat, na aliw, makikilala mo ang isang mas mabuting babae sa inaasahan, napaka-perpekto na hindi ka makapaniwalang may ganoong babae. Ang mga salitang ito ay hindi lamang para kay Jayden kundi isang paalala rin para kay Bobby Aguilar. Salamat, Mr. Aguilar. Kinuha ni Jayden ang kanyang inumin at nilagok iyon. Walang sinabi si Bobby Aguilar, piniling pansinin ang laban. Sa entablado, dalawang matipunong lalaki na humigit kumulang 1.80 metro ang taas at tumitimbang ng halos 200 kilo ang naglalaban para sa buhay. Ang pakiramdam ng bawat suntok na tumatama sa laman ay nagpapataas sa kapaligiran sa paligid nito. Humigop si Bobby Aguilar ng kanyang beer, pinahahalagahan ang naganap na away. Ang antas ng kasanayan ng mga taong ito ay hindi katumbas ng halaga. Hindi napigilan ni Edward Green ang pag-iling. Nagbiro si Bobby Aguilar, gaano katagal kung aakyat ka doon at kakalabanin sila. Ipinagmamalaki ni Edward Green, kung hindi ko sila mapatambas sa loob ng ilang minuto, nawala na ako. Tumawa lang si Bobby Aguilar, hindi kinumpirma o itinatanggi. Sa sandaling iyon lang. Tumungo si Ashley Pratt. Sa tabi niya ay isang lalaking napakalaki ng katawan. Ang matipunong katawan ng lalaking ito ay tila halos kasing laki ng isang maliit na bundok. Nakatayo ng halos 2 metro ang taas, siya ay lubhang kapansin-pansin sa gitna ng karamihan. Nagdilim ang mukha ni Jayden nang makita ang matipunong lalaki. Ginoo Aguilar, kailangan na nating umalis. Hinawakan ni Jayden ang braso ni Bobby, udyok niya. Umiling si Bobby, natatakot ako na huli na ang lahat. Siyempre, nagmamadaling lumapit si Ashley Pratt at hinawakan ang braso ni Jayden. Anong problema? Sinusubukang lumayo ngayon. Natatakot. Ngumisi si Ashley. Nilakasan ni Jayden ang sitwasyon, sino ang tumatakbo? Hindi ba ako pinapayagang pumunta sa banyo? Manahimik ka lang. Napangisi si Ashley. Samantala, naglakad na ang matipunong lalaki sa mesa. Inis kanya ang grupo at nagtanong, Ashley, alin ang ex-boyfriend mo? Itinuro ni Ashley si Jayden at sumagot, Davis, siya iyon. So you're this Jayden Lee. Lumapit sa tabi ni Jayden ang lalaking tinatawag na Davis. Sa pagharap sa gayong nakakatakot na figure, imposibleng hindi matakot. Si Jayden, na may nanginginig na mga labi, ay nagtanong, sino ka? Anong gusto mo? Ako si Davis Brady. Hindi mo ba ako niligawan sa telepono noong nakaraan? Ngumisi si Davis. Nang marinig ito, lumiit ang mukha ni Jayden, at galit siyang sumagot, so ikaw ang natulog ni Ashley noong nakaraan. Hahaha, tama, ako iyon. Ngumisi si Davis. Dahil doon, itinaas ni Davis Brady ang kanyang napakalaking kamay at hinampas ito sa balikat ni Jayden, habang nanunuya, huling beses mong sinabing papatayin mo ako. Well, andito ako ngayon sa harap mo. Bakit umiiwas ka ngayon? Lumalabo ang kutis ni Jayden, walang tigil na pagmumura ang pumupuno sa kanyang isipan. Paano siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa isang napakalaking lalaki? Humph, tingnan mo si Davis, tingnan mo ngayon. Talo ka lang. Kumapit si Ashley Pratt kay Davis at kumaway. Kinagat ni Jayden ang kanyang mga ngipin at piniling manahimik. Nang makita ito, naaninag sa mukha ni Bobby Aguilar si Jayden. Ang sitwasyong ito ay nakakatakot na kapareho ng kanyang nakaraang pagsubok. Davis, huwag kang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya. Insulto niya ako kanina at ipinagtanggol ang kalapiting iyon. Napaungol si Ashley. Tumawa si Davis, Babe, ano ang gusto mong gawin? Nagngangalit si Ashley Pratt at dumura, gusto kong dilaan niya ang talampakan ng sapatos ko. Kung tungkol sa kalapitang mababa ang lipad, kaya mo siya, Davis. Sa kanyang mga salita, tumawa si Davis. Sinulyapan niya si Ada Polly at parang lobo na ngumisi, hindi ganoon kasama ang hitsura ng babaeng ito. Iniisip ko lang kung kakayanin niya ba ako, Davis. Bakas sa mga mata ni Ada ang takot, ngunit naglakas loob siyang sumagot, ano ang sinusubukan mong gawin? Tatawagan ko ang mga pulis. Natigilan si Davis bago ito humagalpak ng tawa.
May apoy sa kanya ang munting ginang, sige tumawag ka. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis, panunuyan ni Davis. Kung may problema ka, lumapit ka sa akin. Mukhang handa na si Jaden na lumabas. Binato niya ng suntok ang katawan ni Davis. Sa lakas niya, parang kinikilig si Davis. Sinulyapan siya ni Davis at nginisyan, na-miss mo na ba ang pagkain mo? Nagulat ang mukha ni Jaden, at pinilit niyang ilabas ang isang pangungusap, kung maglakas loob ka, patayin mo ako. Nanlilisik ang mga mata ni Davis at ngumisi, sige, papasayahin kita. Nakatayo sa gilid, malamig ang mukha ni Bobby Aguilar. Sumulyap kay Edward Green, he stated, I really don't like this couple. Tumango si Edward Green. Pinaikot niya ang kanyang mga kamao at sinabing, naiintindihan ko, Mr. Aguilar. Kabanata 78. Si Edward Green ay kumilos ng napakabilis. Nang malapit ng dumapo ang kamao ni Davis Brady kay Jaden Lee, marahan itong itinulak ni Edward, dahilan para lumampas ang kamao ng 5 sentimetro. Dumapo ang napakalaking kamao sa mukha ni Jaden. Ang pawis ni Jaden ay natangay ng malakas na hanging dulot ng kamao. Kumunot ang noo ni Davis, lumingon kay Edward at galit na nagtanong, gusto mo? Hinaplos ni Edward ang kanyang kamao at nginisyan, sabi ng ating Mr. Aguilar ay hindi kanya gusto. Nagulat si Davis, saka tumawa ng malakas, not like me. The fuck may pakialam ba ako kung gusto mo ako? Kung sabik na sabik kang mamatay, maghintay ka lang hanggang sa matapos ako sa brat na ito, at ikaw na ang susunod. Malamig na tumawa si Edward, tumingin kay Davis at mahinahong sinabi, mula ngayon, ako na ang kalaban mo. With that, tinulak ni Edward si Jaden pabalik. Lalong namutla ang mukha ni Jaden, mabilis siyang tumingin kay Bobby Aguilar at umiling, Mr. Aguilar, nagsimula ang bagay na ito dahil sa akin, hindi ko hahayaang masaktan ang kaibigan mo para sa akin. Huwag kang mag-alala. Nakangiting sabi ni Bobby. Para kay Edward Green, ang pakikitungo sa kanya ay hindi naiiba sa pagtapak sa isang langgam, dagdag ni Bobby. Walang paraan na makapaniwala si Jaden sa sinabi ni Bobby. Si Davis Brady ay tumayo ng halos 2 metro ang taas, ang kanyang pangangatawan ay kahawig ng isang maliit na burol. Sa kabilang banda, mahina at mahina si Jaden na parang tanggeyan ng hangin. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay napakalaki. Lalong nabalisa si Jaden, nakikiusap, Mr. Aguilar, pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, ngunit ako, si Jaden Lee, ay hindi maaaring hayaang may ibang tao na mahulog sa akin. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, sinigawan ni Jaden si Davis, cut the crap, Davis, kung mayroon kang lakas ng loob, lumapit ka sa akin. Malamig na sumangot si Davis Brady at sinabing, ano, pareho kayong sabik na mamatay. Pero sayang naman, nagbago ang isip ko. Tumingin kay Edward, malamig na sinabi ni Davis, iniinsulto ako ng brat na ito, napagpasyahan kong durugan muna ang kanyang mga buto. Umalis ka na, Brady. Lumapit ka sa akin kung may lakas ka ng loob, bastard ka. Malakas na nagmura si Jaden. Lalong nanlamig ang mukha ni Davis, at unti-unting nababawasan ang pasensya niya. Fine, crush muna kita. Malamig na pinandilatan ni Davis si Jaden at, sa lakas ng pagguho ng lupa, ay nagsimulang ugoy ang kamao sa kanya. Pumikit si Jaden, walang takot sa mukha, na para bang hinihintay niya ang huling hatol ng tadhana. Gayunpaman, lumipas ang ilang segundo, at hindi pa rin dumapo ang kamao ni Davis sa katawan ni Jaden. Kumunot ang noo ni Jaden at naguguluhan na iminulat ang mga mata, nakita ko lang si Edward Green na mahigpit ang pagkakahawak sa kamao ni Davis. Sabi ko, ako ang kalaban mo, hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? Malamig na sabi ni Edward. Buong lakas na nagpupumigla si Davis ngunit hindi man lang makalaya. Dahil dito ay nakaramdam ng takot at galit si Davis. Halos umungol siya, humihingi ka ng kamatayan. Pagkasabi niyon, naikuyom niya ang isa niyang kamay at hinampos iyon kay Edward. Sa kasamaang palad, ang isa pa niyang kamao ay walang kahirap-hirap na sinaluri ni Edward. Yun lang. Bakas sa mukha ni Edward ang pangungutya. Napatulala ang mga tao sa paligid.
Talaga bang nagtataglay ng gayong lakas ang payat na lalaking ito? Madaling mahuli ang mga kamao ni Davis Brady. Edward, sapat na ang paglalaro, nakasimangot si Bobby Aguilar at sinabi sa sandaling iyon. Oo, Mr. Aguilar, tumanggo si Edward. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, lumukso siya sa himpapawid at ginawaran ng isang matinding sipa sa ulo ni Davis. Sa sipa na iyon, tumalikod si Edward at naglakad palayo. Ang napakalaking figure ni Davis ay tumayo nang wala pang isang segundo bago bumagsak sa lupa na parang isang maliit na burol. Ang malakas na kalabog ay nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na mga nanunood. Nagmamadaling tumakbo ang mga security guard mula sa underground boxing ring. Bumagsak si Davis sa lupa, nawala ng malay. Napalunok si Jaden, tinitigan si Edward na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang lace. Si Edward. Talagang may hindi kapani-paniwalang kakayahan. Isang sipa ang nawala ng malay kay Davis. Si Bobby lang ang nakakita sa totoong kapangyarihan sa likod ng sipa ni Edward. Sa sipa na iyon, inipon ni Edward ang lahat ng kanyang lakas. Kahit na magising si Davis, malamang na masira ang ulo niya. Davis. Nagmamadaling pumunta si Ashley Pratt sa gilid ni Davis at pilit na ginigising siya. Ngunit si Davis ay nanatiling hindi gumagalaw, tulad ng isang bangkay. Ginoo Aguilar, ano ang gagawin natin sa babae? Tanong ni Edward habang papalapit kay Bobby. Sinulyapan siya ni Bobby at sinabing, tanungin mo si Jaden. Napatingin agad si Edward kay Jaden. Halo-halo ang nararamdaman ni Jaden sa kanyang puso. Hinamak niya si Ashley, pero sa sandaling ito, hindi na niya kinaya. Hayaan mo na lang, umiling si Jaden. Tapos, minsan mahal natin ang isa't isa, hayaan mo na lang. Dahil dito ay napabuntong hininga si Bobby. Jaden, pag-isipan mong mabuti. Kahit bitawan mo siya, baka hindi siya magpasalamat, paalala ni Bobby sa kanya. Pilit nang umiti si Jaden at sumagot, Mer Aguilar, pinahahalagahan ko ang iyong kaibigan na naninindigan para sa akin, ngunit hayaan mo lang ang bagay na ito. Hindi na nagsalita pa si Bobby. Ang mga taong mabait ay kadalasang may malambot na puso at mas madaling sinasamantala. Tila, hindi pa natutuhan ni Jaden ang araling ito. Let's go. Tumayo si Jaden at sinabi. Tumanggo si Bobby, handa nang umalis, ngunit sa sandaling iyon, sumigaw si Ashley, kayong lahat, manatili kayo dyan. Gaya ng nahulaan ni Bobby, hindi magpapasalamat si Ashley kay Jaden. Walang ekspresyon ang mukha ni Bobby. Parang lahat ay pasok sa kanyang inaasahan. Tingnan mo, dumating na ang kabayaran sa pagiging malambot ang puso, hindi napigilan ni Bobby ang pag-iling ng walang magawa. Kabanata 79. Mabilis na tumakbo si Ashley Pratt sa harapan ni Jaden Lee at galit na itinuro ito, nagmumura, sa tingin mo mabubugbog mo lang ang isang tao at umalis. Sa iyong panaginip, namula ang mukha ni Jaden. Pinilit niyang pigilan ang kanyang galit at sinabing, ayoko nang makasali sa iyo, kaya mas mabuting layuan mo ako. Sino ang gustong magalit sa iyo? Humalukip-kap si Ashley at ngumisi. Sinasabi ko sa iyo, dahil nataman mo si Davis Brady, walang aalis dito ngayon. Medyo suplado si Ashley. Gaya nga ng sinabi ni Ashley, 7 o 8 matipunong lalaki ang lumakad papunta sa kanila mula sa hindi kalayuan. Ang matipunong lalaking ito ay pawang mga manlalaban sa underground boxing ring, bawat isa ay may kahanga-hangang kakayahan sa pakikipaglaban. Nagtakip ng ngipin si Jaden at galit na tinuro si Ashley, nagmumura, walang hiya kang babae. Ikaw ang may ginawang mali, at ngayon ay inaaway mo rin ako. Iwasan mo ang kalokohan. Tumanggo si Ashley. Kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Napatingin si Jaden sa malamig na babae na nasa harapan niya na medyo natulala saglit. Ang eksena ay parang noong pinalaya si Bobby Aguilar sa kanyang pamilya. Ashley Pratt. Huminga ng malalim si Jaden. May pagmamakaawa sa kanyang tono, sinabi niya, para sa kapakanan ng dati nating nararamdaman, pwede bang hayaan mo muna ang mga kaibigan ko? Hayaan mo ang mga kaibigan mo. Ngumisi si Ashley. Sige, lumuhad ka at magmakaawa sa akin. Baka maawa ako at paalisan ko na ang mga kaibigan mo.
Pinaglaruan ni Ashley ang palda niya, medyo mapaglaro ang tono niya. Natigilan si Jaden. Tinitigan niyang mabuti si Ashley, na sana ay masampal niya ito ng 2 beses sa mukha. Pero sa huli, isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Jaden. Dahan-dahan niyang sinabi, "Fine, I agree." Pagkasabi noon ay yumuko si Jaden sa magkabilang tuhod at luluhod na sana sa lupa. Na-update mula sa N0 Velbin. C.O. per meter. Sa pagkakataong iyon, may humawak sa braso niya. Pagtingala, nakita niya si Bobby Aguilar na nakatitig sa kanya, nanginginig ang ulo. Noon pa lang, ako ay tulad mo, na iniisip na ang pagsusumamo ay magpapahintulot sa iba na patawarin ako. Ngunit nang maglaon, natuklasan ko na hindi iyon ang kaso. Kung gaano ka mahina, mas mabubuli ka. Magiging biro sa mata ng iba ang mga pakiusap mo. Seryosong sabi ni Bobby. Tumangala si Jaden kay Bobby, saglit na napangiti. Sino ka sa tingin mo? It's none of your business. Galit na sigaw ni Ashley. Bago pa matapos ni Ashley ang kanyang pangungusap, sinampal siya ni Bobby sa mukha. Ang sampal ay nagpaikot kay Ashley ng 360 degrees at tuluyang bumagsak sa sahig. Ito ang unang beses na nanakit ng babae si Bobby. Hindi man niya ginamit ang buong lakas ay namumula pa rin ang mukha ni Ashley. Nakakainis. Malamig na tumingin si Bobby kay Ashley. Agad na naglakad ang mga nakapaligid na boksingero papunta kay Bobby, pinalibutan siya sa gitna, at malamig na sinabi, "Anak, parang ayaw mo talagang umalis sa lugar na ito." Mabilis na humakbang si Edward Green at bumulong, "Mr. Aguilar, hayaan mo akong harapin sila para sa iyo." May naglakas loob na manggulo dito. Sa sandaling iyon, isang boses ang biglang nagmula sa karamihan. Paglingon nila, nakita nila ang isang lalaking nakaitim na sando na dahan-daang naglalakad palapit sa kanila. Ang lalaki ay halos 1.8 metro ang taas at tila payat, ngunit may napakabagal na hakbang, malinaw na isang martial artist. Nagdulot agad ng kaguluhan ang kanyang hitsura. "Ginoo Gibson, nandito ka na." Humiwalay ang mga boksingero, magalang na nakatingin sa kanya. Ang lalaking nagngangalang Mr. Gibson ay diretsyong lumapit kay Edward at walang pakialam na sinabi, "Mukhang magaling ka sa pakikipaglaban, di ba?" Napapikit si Edward at sumagot, "Sa wakas, isang inner strength expert." Nakakalungkot na isa ka lang 5th rank inner strength, not worth mentioning. "Ha? Alam mo ba ang tungkol sa inner strength?" Sabi ni Gibson na may pagtataka. Hindi pinansin ni Edward si Mr. Gibson at bumulong sa tenga ni Bobby, siya ay isa. 5th rank inner strength, madali ko siyang mahawakan. Tumango si Bobby at sinabing, "Kung gayon, bilasan mo at huwag nang mag-aksaya pa ng oras." "Oo, Mr. Aguilar." Tumango si Edward. Sa pagkakataong iyon, biglang sumugod si Ashley. Tumakbo siya sa tabi ni Mr. Gibson at galit na sinabi, "Mr. Gibson, sinalakay nila Davis. Dapat turuan mo sila ng leksyon." Sinulyapan ni Mr. Gibson si Ashley, mukhang naiinis. "Wala kang iba kundi ang gulo. Binabayaran mo ang mga medikal na gastos ni Davis." Kahit ayaw ni Ashley, hindi siya naglakas loob na tumanggi at mabilis na tumango. "Naiintindihan ko, Mr. Gibson." Pagkatapos, umatras si Ashley sa gilid. Pagkatapos, mabilis na lumapit si Edward kay Mr. Gibson, kinuyam ang kanyang mga kamao, at sinabing, "Simulan na natin ang laban. Ang sir natin dito ay ayaw ng masyadong madelay." Sumulyap si Mr. Gibson kay Edward at ngumisi. "Ayokong makipag-away sayo, bodyguard lang." Pagkasabi nito, diretsyong naglakad si Mr. Gibson papunta kay Bobby. Tumingin siya kay Bobby at nagtanong, "Nagsimula ang bagay na ito dahil sa iyo, tama? Ikaw ba ang nag-utos sa subordinate mo na saktan si Davis?" Napatingin si Bobby kay Mr. Gibson at hindi niya maiwasang sumimangot. "Pwede bang putulin mo na lang ang kalokohan?" Naningkit ang mga mata ni Mr. Gibson, at ngumisi, "Dahil ikaw ang may gawa nito, dapat kang managot." "Siyempre, hindi rin naman ako unreasonable. Aayusin natin ito sa ring." Natigilan si Bobby, napakamot sa ulo. "Gusto mo akong ipaglaban?"
Ngumisi si Mr. Gibson, ano, hindi ka maglakas loob. Tumingin si Bobby kay Mr. Gibson na may kaunting amusement at nagtanong, sigurado ka bang gusto mo akong kalabanin? Ay! Kabanata 80. Nagtaas ng kilay si Mr. Gibson at sinabing, ano pa ba? Sa tingin mo nagbibiro na naman ako sayo. Sa hindi kalayuan, nagmamadali ring sumigaw si Ashley Pratt, oo, tamaan mo lang siya. Siya ang nag-udyok nito. Bahagyang bumantong hininga si Mr. Gibson, tinuro si Bobby Aguilar, at sinabing, hihintayin kita sa ring. Matapos ihulog ang mga salitang ito, tumalikod si Mr. Gibson at naglakad papunta sa ring. Hindi na kailangan. Sa sandaling ito, walang pakialam na sabi ni Bobby Aguilar. Ilang minuto lang, hindi na kailangang sumakay sa ring. Sobrang gulo, Bobby Aguilar remarked. Gaya ng sinabi ni E. Aguilar, ang 5th-ranked inner strength expert ay hindi nakikipagkompetensya sa kanya. Gayunpaman, inisip ni G. Gibson na si Bobby Aguilar ay nag-aaway. Lumingon siya at tumawa, mukhang medyo aware ka sa sarili mo. Sige, gawin natin ang sinabi mo. Pagkatapos, mabilis na naglakad si Mr. Gibson papunta kay Bobby Aguilar. Kinapa niya ang kanyang mga kamao, nginisyan, at sinabing, ngayon, ako. Bang! Bago pa matapos si Mr. Gibson, biglang nagtaas ng kamay si Bobby at sinampal siya sa mukha. Hindi na nag-react si Mr. Gibson dahil lumipad palabas ang buong katawan niya ng mahigit 10 metro. Nabasag ang kalahati ng kanyang mukha, at napahiga siya sa lupa at hindi na makabangon. Natahimik ang eksena. Walang makapaniwala sa nangyari. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Ito. Tapos na ba? Napalunok si Jaden Lee, mukhang gulat na gulat kay Bobby Aguilar. Si Bobby Aguilar, gayunpaman, ay kalmado at kalmado, na para bang may ginawa siyang hindi gaanong mahalaga. Tara na. Tumingin si Bobby Aguilar kay Jaden Lee at sa iba pa at saka humakbang papunta sa exit. Sa pagkakataong ito, walang nang ahas na pigilan si Bobby Aguilar, at lahat sila ay tumabi ng masunurin. Si G. Gibson ang numero 1 manlalaban sa underground boxing ring, ngunit hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban kay Bobby Aguilar. Sinong maglalakas loob na pigilan siya? Casual na lumabas ang grupo sa underground boxing ring. Nang nasa labas na, hindi napigilan ni Jaden Lee na tuwang-tuwang sabihin, Mr. Aguilar, hindi ko inaasahan na napakagaling mo sa pakikipaglaban. Ito ay hindi ka panipaniwala. Ngumiti si Bobby Aguilar ngunit hindi umimik. Kung tutuusin, ang underground boxing ring ay isang entertainment event lamang para sa publiko. Ang mga tunay na eksperto ay hindi pupunta sa ganoong lugar. Matapos ang insidenteng ito, nawalan ng mood ang lahat ng magsaya at magkawatak-watek. Nang gabing iyon, maagang nagpahinga si Bobby Aguilar at nagplanong bumalik sa River City kinabukasan. Sa sandaling ito, nakaupo si Stephen Hill sa kanyang opisina, namumula ang kanyang mukha. Dad, anong nangyari? Tanong ni Benjamin Hill na nagtataka. Sinulyapan siya ni Stephen Hill at pagod na sinabi, nasira ang kadena ng pamilya Hill. Ano? Natigilan si Benjamin Hill, paano ito posible? Nagtakip ng ngipin si Stephen Hill, nanlamig ang mukha, dahil lahat yan kay Bobby Aguilar. Siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Pagkatapos, sinabi ni Stephen Hill kay Benjamin Hill ang buong kwento. Matapos marinig ito, mas nagalit si Benjamin Hill. Siya ay palaging mayabang at mapagmataas, na minamaliit ang mga ordinaryong tao. Ngayon na siya ay ginugulo ng isang walang tao, paanong hindi magagalit si Benjamin Hill? Ito ay dapat na si Emily Taylor. Nagnganga ang mga ngipin ni Benjamin Hill. Alam ito ni Stephen Hill sa kanyang puso. Kung wala ang tulong ni Emily Taylor, walang sinuman ang maaaring lumaki ng ganoon kabilis. Ngunit ano ang magagawa ng pamilya Hill tungkol dito? Kung talagang hindi ito gagana, kailangan kong maghanap ng kapayapaan. Huminga ng malalim si Stephen Hill at nag-aatubili na sinabi. Kapayapaan. Fuck peace. Galit na sabi ni Benjamin Hill. Sa aking opinyon, kidnapin mo na lang si Emily Taylor at turuan siya ng leksyon. Kaya hindi siya kikilos ng napakataas at makapangyarihan.
Mabangis na sabi ni Benjamin Hill. Nang marinig ito, mabilis na ikanaway ni Stephen Hill ang kanyang kamay at sinabing, "Shut up. Benjamin, binabalaan kita, hindi mo na ito masasabing muli. Kung hindi, magdudulot ito ng kapahamakan sa ating pamilya." Ang mga salita ni Stephen Hill ay apurahan, ngunit si Benjamin ay hindi nakinig ni isang salita. Ang kanyang isip ay umiikot, hindi alam kung ano ang kanyang iniisip. "Tatay, kahit na magmakaawa ka kay Bobby Aguilar, magmakaawa kay Emily Taylor, pakakawalan ka ba nila?" Malamig na umungol si Benjamin Hill. Napabuntong hininga si Stephen Hill, hinimas ang kanyang noo, at sinabing, "Sa bagay na ito, maaari lang naming hilingin sa iyong tiyo William na mamagitan." Pagkatapos ng lahat, si William Richardson ay isang mataas na opisyal sa Battle Zone at may ilang koneksyon sa pamilya Taylor. Kung si William Richardson ang pumasok, mayroon pa ring puwang para sa maniobra sa bagay na ito. Para kay Stephen Hill ngayon, hindi man lang niya inisip ang paghihiganti. Ang iniisip niya ay kung paano mapangalagaan ang pamilya Hill. Malamig na sumangot si Benjamin Hill at walang sinabi, saka dirdiretsong lumabas. Si Stephen Hill naman ay kinuha ang kanyang phone at tinawagan si William Richardson. Sinabi niya kay William Richardson ang buong kwento sa telepono. Nakinig si William Richardson at saka tumahimik. Hindi maisip ni William Richardson na ang pamilya Hill, na napakalaki at makapangyarihan, ay itulak sa puntong ito ng isang Bobby Aguilar lamang. "Brother William, kailangan mo akong tulungan sa bagay na ito." Seryosong sabi ni Stephen Hill sa telepono. Bumantong hininga si William Richardson sa kabilang dulo at sinabing, "Sige, bukas pupunta ako sa River City at makikain sa inyo ni Bobby Aguilar. Ngunit, Old Hill, kailangan mong ibaba ang iyong paninindigan ng kaunti." "Alam ko, Brother William, huwag kang mag-alala," sagot ni Stephen Hill. Sa kabilang banda, lumabas na ng bahay si Benjamin Hill at nagtungo sa isang bar. "Kuya Hill, anong meron? Mukhang hindi ka masaya." Magalang na tanong ni Gary Brown, ang sycophant. Nanatiling tahimik si Benjamin Hill, nakatingin kay Gary Brown, at biglang may naisip na masamang ideya. "Gary, gusto mo bang yumaman? Gusto mo bang makipagtulungan sa aming pamilya ng Hill?" Nakangiting tanong ni Benjamin Hill. Nagulat si Gary Brown at mabilis na tumango, "Brother Hill, pinapangarap ko ito. Kulang lang ako ng pagkakataon." Tinapik ni Benjamin Hill si Gary Brown sa balikat at sinabing, "Ngayon, narito na ang iyong pagkakataon. Basta may gagawin ka para sa akin, hahayaan kitang magtrabaho kasama ang pamilya Hill." "Talaga? Brother Hill, isang karangalan para sa akin na gumawa ng isang bagay para sa iyo." Nagmamadaling sabi ni Gary Brown. Isang masamang kislap ang sumili sa mga mata ni Benjamin Hill habang nakatingin siya kay Gary Brown at malamig na sinabi, "Gusto kong maghanap ka ng ilang tao at agawin si Emily Taylor." Nang marinig ito, ang mukha ni Gary Brown ay agad na naging sobrang pangit, at siya ay nanginginig ng hindi sinasadya. "Bro! Kuya Hill, huwag kang magbiro. Si Emily Taylor ay apo ng Taylor family ng Capital City," sabi ni Gary Brown, nanginginig sa takot. Malamig na sinabi ni Benjamin Hill, "Ano ang kinakatakutan mo? Hindi namin siya sasaktan, takutin lang siya ng konti. Maghanap ng ilang maaasahang tao, i-detain siya ng ilang araw at pagkatapos ay palayain siya. Ano ang maaaring magkamali? At saka, walang nakakaalam sa bagay na ito maliban sa iyo at sa akin. Kakayanin natin ito nang walang nakakaalam."